Ang intense ng mga kaganapan ngayon sa abot kamay na pangarap sapagkat manginginig sa takot si Doc Carlos sa mga sasabihin sa kanya ni Lynette. Dito nga ay matutuklasan na ni Lynette kung sino si Irene Benitez, kaya naman ay agad niyang kukumprontahin ang asawa niyang si Doc Carlos. Samantala ay malalaman nga ni Annalyn kay Harry na nagkaroon pala ng karelasyon itong si Doc Carlos matapos mamatay ang ina ni Harry. Kaya naman sa sobrang pag-aalala ni Annalyn sa kanyang inang si Lynette, ay agad na pupuntahan niya ito para sabihin ang kanyang mga nalaman kay Harry. Pero sasabihin lamang ni Lynette na wala naman daw nababanggit sa kanya ang asawa niyang si Doc Carlos kaya naman ay wala siyang alam sa mga ito. Sa kabilang banda naman ay itatanggi nga ni Doc Carlos na kakilala niya ang kausap niya sa cellphone na si Irene Benitez. Kaya naman ay agad nagagawa ng plano itong nagsasabi na asawa daw ni Doc Carlos na si Irene Benitez upang makita niya ng personal si Doc Carlos at makausap ito. Samantala ay makakakilala naman si Moira ng taong maaaring makatulong sa kanyang makalaya at eto nga ay walang iba kundi ang tinatawag nilang ninang. Pero sasabihin nito kay Moira na meron nga daw siyang kondisyon bago niya tulungan ito at kailangan nga daw na makayanan niya ito. Sa kabilang banda naman ay malalaman na nga ni Doc Robert ang ginawang pagdalaw ni Doc Carlos kay Moira sa loob ng kulungan. Kaya naman ay agad niyang pupuntahan si Doc Carlos para yayain ito na makipag-usap sa kanya. Subalit sasagutin lamang nga siya ni Doc Carlos na wala daw siyang oras para makipag-usap sa kanya pero ikakagulat naman ni Doc Carlos ang sasabihin ni Doc Robert na wala daw siyang oras pero may oras siyang dalawin si Moira sa kulungan. Sa tingin niyo dapat bang hindi na makalaya ang bruhang si Moira sa loob ng kulungan? Mas lalo na nga talagang nagiging exciting ang mga susunod na kaganapan kaya naman ay mas lalo pa nating abangan ang mas lalong gumigandang abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay ma-subscribe niyo ako. Maraming salamat po.